Yan, ng talagang kung ano man ang gusto niyong maangkin, or if ever, don't ever have resentment if ever I cannot give you success on what you're asking or requesting from me. Gobyerno lang po galing lahat, at alam mo naman ang ating gobyerno, malawak din ang siniservisyohan, pero wala pang lumapit sa akin na hindi nabigyan ng pansin, basta complete requirements lang po. Kung sino man din ang magsabiyahe dyan, na gusto mabilis ang kanilang passport, pwede din kayo lalapit sa akin. Pero kung hihingi man kayo ng visa, talagang ngayon na araw o ngayon kaagad, ako po ay magsakit. Hindi po natin kaya yun. So, yung paghingi ng passport, pwede natin malapit yon. Basta, reasonable lang din ang inyong rason na kung bakit gusto nyo mabilis ang pag-release ng inyong passport. At kung ano man ang bagay na dapat natin bigyan ng pansin, kahit ano-ano na kaya ko lang. Sabi ko, don't ever feel hesitant to text me or to call me or to request from me. Yun lang po ang paparating ko sa inyong ngayong umaga. So, ihanda na po ang ating sarili. Let us feel the Holy Presence of God, that the Holy Spirit will be working to each and every one of us now, that we will be in full attention in hearing the Word of God. Amen. Ang ating lesson ngayong umaga, ang ating mensahe is, what makes God smile? Sa isip nyo, ano kaya ang bagay na makabigay ngiti sa ating Panginoon? So, let us now examine ourselves kung anong bagay ang maibigay natin sa Diyos na palagi natin siya bigyang smile. Na siya palaging mag-smile, naka-smile sa ating mga gawain. So, lahat tayo ay nakapagbigay ng smile ng ating Panginoon. Meron akong kwento. May isa tayong kapatid na siya po ay si Clarissa. Sinishare niya ang kanyang mga experiences. Sabi niya sa kanyang isang kaibigan, pumunta daw siya sa Batangas at nag-attend siya doon ng church service. Pagkatapos nung natapos na ang AY program sa hapon, nung pauwi na siya, nilapitan siya ng isang kapatid natin doon at sinabihan, Sister Clarissa, ito po ay ang ating kapatid, si Arnold. O Arnold din ang pangalan ng ating kapatid. Sabi naman ng kapatid, siya po ay isang elder ng church. Siya po ay may sakit ng cancer. Sabi naman ng kapatid natin, Arnold na elder, sabi niya, opo, akala ko yung tumubo sa aking hita ay mga muscle kasi po ako ay nag-workout palagi. Pero hanggang naninigas siya at matigas. Nung pina-examine ko na, stage 2 cancer na pala. Tapos si Clarissa may napansin na ang kanyang kamay ay naninilaw. At nagtanong si Clarissa, bakit naninilaw yung kamay mo? Sabi naman ni Elder Arnold, dahil ako po ay nag-grate ng carrot at ini-squeeze ko para lalabas ang mga juice. At yan ang isa sa mga iniinom ko para hindi man maging malala ang aking cancer. Bakit nalaman mo to? Sabi ni Clarissa. Ako po ay na-confine sa isang wellness center dito sa Batangas. Bigay libre ng may-ari. At dito ako natuto kung ano man ang mga bagay na pagkain bilang isang cancer victim. Nung umuwi si Clarissa sa kanilang bahay, inisip niya yun kung anong sinabi ni Elder Arnold. Na dinigrate niya ang carrots, ang sipag ng kanyang kamay, araw-araw ilang beses. Hindi lang po carrots. Meron pang mga gulay, meron pa